Hallelujah, praise God. Usa ka Dios nun nga kabuntagon kanatong tanan mga igsoon diha ni Kristo. Sa karon magbisaya sa ta kasi murag nindot ka no as per conviction sa balaang espiritu sa Holy Spirit na gisugot nga ang pamaagi sa atong pag-share sa Word of God is about pagbisaya no, Bisaya version. Bisaya man ta. Nindot sa makausa sa kadugay-dugay ng mga panahon, bulan karon na pud tan ni balik sa usa ka pulong aron imantala ang pulong sa atong buhi nga Dios. Karon Sabado natungnan nga nakabakasyon ta yung panila Sabado de Gloria. Then ugma is the Easter Sunday no, resurrection ng pagkabanaw ni Kristo sa atong mga kaigsuonan no, sa pag-celebrate sa atong mga kaigsuonan yung mga Roman Catholic. Dalaygon ang Dios. Karong kabuntagon magapadayong kita sa pulong sa Dios. Mahitungod sa sundalo ang ato a topic. Nindot ni siya makarelate ta ani about pero sundalo sa kalibutan, but ang pinakapunto diri ang sundalo ni Kristo, kung unsa ang atong pagkinabuhi isip usa ka sundalo ni Kristo. Busa maigsoon ang atong pag-isikutan karon makita sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 sa Tagalog pa, sa ikalawang Timoteo no, sa kabanata 2 at talata 4. 2 Timothy, letter of Paul to the 2 Corinthians, no, letter of Paul to the 2 Timothy, chapter 2, verse 4. Ingon pa niya dinhi, sa 2 Timothy chapter 2, verse 4, ingon pa niya, no one soldiers gets entangled in civilian affairs, but rather try to please his commanding officer. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos, mga igsoon. Kining pulunga o kining sulat no, kining bersikulo usa kini sa parte sa mga sulat no ni Paul dito kay Timothy, ayang Timothy, kasi si Timothy nga usa ka batan-on nga pastor that time no, sa kapanahonan niya kung saan gitudloan gyud niya si Timothy. Then si Paul usa ka mentor diri gitudlo ni Paul that being a Christian is sama sa usa ka, being a Christian is like being a soldiers no, sama sa usa ka sundalo, focus, discipline, and loyal to the commander no, loyal siya sa commander. Sama nato loyal po kita kay Kristo. Then Paul gisulat ni Paul samtang siya na kulong sa Rome no, it around AD 67. Kung diin na siya sa usa ka dulum ug tugnaw no nga hawla. That time dili pareha karon nga panahon pag persons deprived of liberty ka karon, PDL ka no, sa ubang bansa man gani di aircon pa provided tanan, but sa kapanahonan nila Paul makaluluoy ka siya, gikulong siya nga wala gyud bisag pagkaon wala. Sama sa giingon nako si Timothy usa ka batan-on nga kuan ni Paul no, spiritual son siya no, pwede pala magiging spiritual daughter, spiritual son, dili lang literal nga anak but spiritual son. Kay lagi si Timothy sumusunod ni Paul that time, ug diri nahibaw-an na ni Paul nga hapit na gyud ang iya kamatayon. Ug pamaagi niini nga mga sulat niya, kung basahon nimo ang buong chapter, gusto ni Paul nga encourage si Timothy
nga mahimo siyang ligon despite sa mga persecutions, mga false teaching, ilabi na ang pressure diha sa ministry. Aduna day mga pressure gihapon diha sa ministry. Kung diin gihimo ni Paul ang gigamit niya ang soldier's image, tungod kay ang sundalo, mga igsoon, makarelate ta ani, are example of loyalty, endurance, and single-mindedness. Meaning to say, single-mindedness, nakapokus sa usa ka butang. Dili siya nakapokus nga na mga sideline. Pag sundalo ka, dapat panundalo lang yun imo trabaho. Pag makauli sa balay, saka ka pa on sa imo himuon. Pag naka sa trabaho gyud. Mao ni siya ang ginamin ni Paul dire. Tungod kay kabalo si Paul nga hapit na gyud ang iyang pagkamatayon, no, kasi execute na siya, no, hapit na siya i-execute that time. So meaning to say, he was passing on the final charge. So i-turn over niya para ipadayon ni Young Timothy ang maong mission. Pagmantala sa pulong ni Kristo, ang pagmantala sa kasulatan nga naa dinhi mga igsoon sa Biblia, the Word of God. O kini nasulat kini sa sa panahon ni Emperor Nero nga nagarin siya, kung diin ang persecution sa Christian that time was severe, no, kahit makita nato sa Book of Acts siguro that time. Kung intindihon nato sa atong pagka-alam, usa na ni ang katapusan nga letter ni Paul kay Timothy before siya gi-execute. So mga igsoon din a good soldiers, ang sakto nga sundalo, kung intindihan nimo sa literal nga kalibutan, is focus siya sa usa ka butang, disiplinado siya, ug loyal siya sa iyang commander. Bilang as a believers also, our commanders is Jesus Christ, and we must not distracted by worldly entanglements, no, ang pakipag lambigit sa mga kalibutanon nga butang. Unsa ba ang number 1 dito ta sa giingon nato ganiya? Focus, discipline, and loyal. 1 is a soldier's focus, no, ang focus sa usa ka sundalo. Giingon din that no one of soldiers get entangled in civilian affairs. Kabalo ka mga igsoon, ang usa ka sundalo cannot divide their attention between duty and distraction. Meaning to say, ang ginaingon nako, pag ang sundalo duty gid siya, dili niya pwede bahinon nga ma-distract siya, nga magnegosyo siya, magbabuyan siya, no. Although karon may mga sideline na, may mga diskarte, pero dili ang mismo ang sundalo makapokus usay asawa nila, bana nila, mo'y magtrabaho ana i-intrigo, pero ingon nga sundalo mismo magnegosyo na. Bulabog gyud ka sa karon, maimbestigahan pa ka kay mapabayaan na nimo imo duty. Kailangan pagtrabaho ka, naka sa serbisyo, duty first gyud. Although may mga diskarte man kasagawas, pero dapat may katiwala ka, imo na lang tawag-tawagan. So na-experience pud nako na mga igsoon. Kung dire i-reflex nato ni sa kinabuhi nato ang about sa civilian affairs. So ibig sabihin sa civilian affairs din represent worldly distractions, unnecessary worries, and sins. So bilang mga igsoon, bilang usa ka Kristohanon, kung tinuod ka na born again ka na anak ka kay Kristo as Christian,
kailangan bantayan nato ang mga bagay nga makapawala sa ato. Usahay malimtan na nato ang prayer, ang atong regular nga pag-ampo before matulog, paggising, no? Ang cycle sa ato ang ginahimo nga pamaagi sa pag-ampo usahay nawala na. Isa na nga mga bagay nga usahay ang Kristohanon makalimot na. Dapat dili na siya mawala kasi communication na. Prayer is a communication to God, no? Pakigsandorot nato, pakigsulti nato sa Ginoo para natay komunikasyon sama sa usa ka radyo. Ang sundalo pag naa sa giyera, no? Without the communication, walay maka-reinforce sa ila. So that's why prayer kailangan natong usa ka prayer para ma-reinforce ta sa Ginoo, natay kasumbungan sama sa usa ka sundalo nga naambos. Kailangan makasumbong sila sa headquarters na naambos sila para ang reinforce maka-rescue dayon. So maupod na mga igsoon, prayer. Ikaduha usay worship, no? Pag-worship nato sa Ginoo. And even the Bible reading, mapasagdan na nato ang pagbasa sa wala nay conviction. Wala mga worldly mga igsoon, dapat dili na mawala sa ato sa kakristohanon. Ikaduha, ang pagbasa sa Biblia ug ang pag-serve nato diya sa Ginoo pamaagi sa every Sunday sa ministry nato, sa inabandon nato tungod sa mga worldly nga mga butang, tungod kay nadala ta sa unsa ang mga naa sa gawas, makita nato mga opportunity. Dili man na daw tan ang problema lang usahay na pabayaan na nato ang atong kinabuhi nga Kristohanon. Moto siyang una mga igsoon. Ikaduha, a soldier's discipline. Ang usa ka sundalo nga disiplinado. In military mga igsoon, sa usa ka panundalo, obedience is not optional, no? Ang pagsunod dili siya optional. It is immediate, meaning to say mandatory na siya ang pagsunod sa protocol or may chain of command. No, kung tulo ka bahin sa leadership, nasa tactical level ka, nasa operational level ka, nasa strategic level, naka-align na kanunay, no? May chain of command na siya. Kung sa NCO may support channel na siya. Dili pwedeng mag one-man army ka diha. Dapat naka-align ka kanunay. Napay mas labaw sa imuha, kini ka nga level mo, ora gid na imuha, di ka pwedeng mag-kuan ka dito. Maglabaw ka sa imong commander ang imong desisyon kundi sunod yun ka unsay guidance niya, no? Kasi command responsibility mana kung unsa ang mahitabo, negative man yan o positive. So without discipline, no, kung walay discipline, soldiers cannot survive in the field. Ang sundalo dili siya makasurvive. For example, mahotdan og pagkaon. For example, na-wounded na siya. Na sila sa critical nga sitwasyon. Mawalop sila kasi nagkarakara na siya. Dili siya makapokus. Dili siya kahulat sa reinforce. Dili siya kahulat sa unsay mga diskarte, mga decision making niya. Kasi wala niya gi-adapt tong mga training nga natunan niya unsay mga diskarte, how to lead his men, no? Ang behavior niya sa panahon nga nag-movement nga sabaan kayo, relaxing na sa panahon nga mag-checkpoint, mag-text. So nawala ang disiplina. That's why usay maunahan mabumbahan, ma-IED kasi nalimtan ang training o ang mga SOP bilang isang sundalo. Sumupod ng ato mga igsoon. Without discipline, a believer, no? Without a spiritual discipline sa usa ka Kristohanon, spiritual discipline mga igsoon. Ang usa ka born again Christian, ang usa ka magtuto, dili gyud niya ma-overcome ang maong temptation. That's why importante gyud ang pag-ampo gyud, praying in the spirit, filled with the spirit, may conviction, no? Dapat palagi nagabasa sa pulong sa Dios
Muna ang importante mo igsoon. So as soldiers, nagapuyo siya, no? To live under training and obedience. They endure hardship, follow orders, and sacrifice personal comfort. So meaning to say, ang sundalo di ay habang naapaka sa serbisyo, kasi pag once in time of war, makigira ang sundalo. In time of peace, palagi na nag-training ang sundalo kung saan ang preparasyon niya, kung may gera, ganito, ganyan. Alam mo ang sundalo, bakit preparado kahit sa mga disaster? Pag time nga peace na siya, continuous na siya, every quarter, every month, may training na siya. Munang di mo makuha ng sundalo kasi ang sundalo, buong bansa. Sundalo ang pinaka-discipline, pinaka-train. Bisag na pa yung mga rescue diya nga mga department, walay makapareha sa sundalo kasi ang sundalo, bisag ang medic nila, kaya ka-operahan, mga basic, mga minor, kumplito ang sundalo. Ang usa ka sundalo, driver siya, dili lang sa driver, kabalo siya mag-rescue, medic, makig-away siya, highly trained, nagilom-ilom lang ng sundalo pero skilled sila, may mga welder pa gani. Wala siya. Manang habang naa siya sa serbisyo, under training siya. Then, nagasunod siya, siyempre, kung sa ang mga kautosan. Kung din, gi-endure nila ang hardship, no? Bisag kontra gusto sa ila, kailangan sundon nila kasi mauna sa doctrinal manggod ang sundalo. Nagasunod yun sila unsa ang orders, no? Kasi wala may itudlo yun niya daotan. Puro kasi ang mission sa commander is to accomplish the mission and moral and welfare of men. Muna ang mission sa commander. Meaning to say, kung unsa ang naka-mission sa iyahan ng unit, i-accomplish niya. So, dapat sundon sa baba. Muna siya, ang sundalo nga nasa baba, ang subordinate. Muna ang makaingong ka under training, no? Nagpuyo sila nga under observance, under training and obedience. Unang isa ra gyud ang focus niya na kundi ningon pa nako ganiha the endured hardship, follow orders, and sacrifice personal comfort. Why sacrifice personal comfort? Kasi minsan ang mga sundalo nga nasa field, dili na tanan pobre makaluluoy nagsundalo. Nay uban dia anak sa opisyal, nay uban dia anak sa doktor, nay uban dia mga engineer. Bakit nagsundalo sila? Kasi gusto nila magserbisyo. Iba ang sundalo ngayon kaysa sa una. Ang sundalo sa una, pinili lang sa dalang karon, nagdagang process. May mga psychologist, mga professional ang sundalo karon. Nayubang mga teacher pa nagawa kay gusto mag-serve. So ito si naga-opisina na sa ila trabaho, hayahay sa pamilya nila, nagsundalo. Binang muagi kag private na ka sa area, luoy kay ang sundalo. Dili man low in benefits, but kung tanaw nimo kasi maglakaw sa bukid, lamok-lamukon pa, pos bagbagong serbisyo, siyempre na doktrina, ikaw muna ang operator sa kaldero, tagaluto, tanan, sugo-sugoon. Hantod nga, maabot na po ng panahon nga naanak ka sa taas, kung ka na sa tactical level ka pa. So mo na siya, dili basta-basta ang kinabuhi ng sundalo. Sa bukod sa kinabuhi ang nakasakripisyo, ang kapital niya, only lives their capital. Ang pagiging sundalo, kinabuhi ang kapital. Dili ingon niya dula-dula kay in time of war, pag ingong gera dito adto ka, dili pwede nga mo ingon niya dili ko sir kay sigurado tanggal ka sa serbisyo. Cowardice na cowardice. So dapat kung unsa ang sugho na sa. So sama na to mga igsoon, usa ka magtotoo. Kailangan magpuyo pud ta, no? We must live with spiritual discipline. Kailangan prayerful ta, self-control ta, usahay na yung mga temptation. Sabihin na lang nato relationship, may mga temptation da, dapat kontrolon nato ato sarili nga di ta tintal, di ta mahiluan sa yawa. And even
sa mga gibawal nga pagkaon sa imuha. Kung may wisdom ka bisan sa pagkaon nato, dapat agwan taon gyud nimo, may self control ta. So ang mga bad words usahay dapat i-control nato, kasi lagi patay mahimo di kay Kristohanon ta, na may commitment ka na di sa Ginoo nga himuon nimo unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan, holiness. O ang atong pagkabalaan ingon ni Peter, no, be holy, no, kailangan maging balaan daw ta, kay ang Ginoo nga ato ginaserbisyohan is balaan. So mo nang gisulti niya, kailangan gid ay magpakabalaan ta mga igsoon. Yun niya, live a holy life. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Bisan sa 2 Peter chapter 3 verse 14 ug sa Ephesians chapter 5 verse 25 nasulat dito mga igsoon. So mo na mga igsoon, kailangan magpakabalaan ta da sa tubangan sa Dios. Manang isang advice. Then commitment in serving Christ even when it's difficult. Usahay ang naay mga missionary maka-experience og kalisod. Bisag lisod ingon ako, aduna tay commitment. Ako tong wala pay fellowship sa opisina namo every Sunday, pag dili na ko schedule sa stay out, maningkamot ko mananggid, kabalo ka mo igsoon. Mumata ko alas 2, although alas 4 pa muhawa ang town is nga sakyan nako. Bakit alas 2? Kasi layo pa ko kaayo. Gikan sa gipuy-an nako, no, kung dayon ko nagatrabaho, naga-stay. Gilakaw na ko na 3 point something kilometer. Nagatang-atang pa kog town is. Kabalo ka mo atang ko diya 30 minutes pa, 40 minutes bago ko makasakay. Karon kung mumata manggod ko alas 4, wa na ko'y maabsan kasi ginahabol na ko tong mamalingki. Mabot ko dito 3:40, let's say 3:40 sa tagpuan yung palingki man na gulay. 3:40. Ulaton pa na ako 4:15 mabot na gid ang town is. Gabi pa nga sakripisyo. Every Sunday na sa una pag dili na ko schedule sa weekend kay overde pwede raman mananggid man ko musimba lang. Kasi kabalo ko sa diyang na Kristohanon ko, grabe ang benefits nga nahatag sa Ginoo sa ko. Mo nay ako a commitment dia sa Ginoo. Gi-share ko lang ni sa testimony kasi nahitabo ni panington ko maayo. Wala, nag-enjoy lang ko. For how many years? Mantod niya panahon niya walay nakabalo ni ana kasi siyempre di na ko gusto nga na makabalo kay kuan man ta, gusto na to mga secret or kita lang ang nakabalo ni ana kung paano nato unsay pamaagi sa pagserbisyo nato sa mga sa atong Ginoo. Samantalang uban dool na lang gani kaayo 10 meters 50 meters ang simbahan, dili pa kaadto, malit pa sa simbahan. So di ko malit that time, kailang karon gibahin gyapon mi naipilosip gyapon nga giatinan nako para ma-sustain, maka-share ta sa pulong sa Dios. That's why pag di na ko schedule sa weekend dito ko nag-attend, and pag uli na po attend dito. But asa ko nagahatag og tithes and offering, naga-serbisyo dito gyud sa simbahan kong DN membro ko. Kasi mo toy ako pundasyon. Dito ko nagikan mo toy dito gyud ang identity nako, dito ang kumbaga dito ko nabilong gyud nga simbahan sa Ginoo. Kundi giserbisyohan sa among palanggang pastor. Last mga igsoon, ikatulo, a soldier's loyalty. Dinhi ang himuon ra gyud sa usa ka sundalo, pahimut-an og magsunod siya sa iyang commander. So meaning to say, by following orders. So kita mga igsoon, isip sa kamagtotoo, ang atong commander kundi si Jesucristo lamang yun, wa na lain. So live a life with Christ, kasi
mao man na ang atong kinabuhi nga mosunod sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo. Sa katapusan, as conclusion, as Christian, we are soldiers of Christ, no? We fight the good fight of faith. Kailangan likayan nato ang mga worldly entanglements and live to please our commander, which is Jesus Christ. The Christian is battlefield, but we are not alone, mga igsoon. Tungod kay si Kristo ang atong commander ug ang atong kusog. Let us live, not be distracted, but to please Him who enlisted us, which is Jesus Christ alone, the God of yesterday, today, and forever, the King of all kings. When we remain faithful, usa ka adlaw ni ana, makadungog kita. Well done, good and faithful servant. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga buhi. God bless us all.